Kahapon, June 5, nag-post si political butterfly o paru-paru Loren Legarda sa kanyang social media accounts kung saan iginiit niya na hindi raw pwedeng i-invoke ang Avellino Doctrine para balewalain ang constitutional requirements para sa Senate leadership. Ayon nga dito sa notorious balimbing na senador, ang landmark case na Avellino versus Cuenco ay nadesisyunan daw sa ilalim ng 1935 Constitution at nagbago na raw ang ating saligang batas sa ilalim ng 1973 and 1977 Constitution. Ibig sabihin daw, hindi na applicable ang Avellino Doctrine. Samantala, eto naman si Loren noong Huwebes, June 4, na kung saan sinasabi niyang hindi daw siya AI o Artificial Intelligence at siya pa rin daw ang Senate President pro tempore. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo. Ako po ay nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women ng Senado at ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Pinost din ito ni Aling Loren sa X kung saan agad na na-fact-check ang kanyang misleading o maling legal na interpretasyon. So eto nga, nagkaroon siya ng community notes na ang ibig sabihin ay nililinaw at binibigyan ng dagdag na konteksto ang mga mali-mali niyang analysis. Ayon sa community notes sa kanyang X post, based on the 1949 Supreme Court ruling of Avellino versus Cuenco, a constitutional majority may be computed based on members available to the Senate. This has been the basis of previous quorums, including the one Senator Legarda participated in on June 2nd, 2015. So ayan, napakalinaw. Baka dahil tumanda na si Loren sa Senado, dahil halos 2 dekada na siya rito, naging ulyanin na ang gaga at nakalimutang umattend siya sa 4 na session kung saan 12 senador lamang ang present, pero nagkaroon pa rin ng quorum. Session is resumed. The Secretary will call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enrile, Escudero Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda, Marcos, Smeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon. So ito nga ang 69th session ng 16th Congress. Makikita ang kahit 12 lang ang present sa session, may quorum pa rin base sa Supreme Court rulings o jurisprudence. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the record. So ayan, napakalinaw. Baka dahil tumanda na si Loren sa Senado, dahil halos 2 dekada na siya rito, naging ulyanin na ang gaga at nakalimutang umattend siya sa 4 na session kung saan 12 senador lamang ang present, pero nagkaroon pa rin ng quorum. Pero baka naman nagsisinungaling lang si Aling Loren dahil imposibleng nakalimutan niya ang tagpong ito kung saan Senate President pa si Franklin Drilon. Pero hindi pa talaga tumigil ang gaga. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ngayong araw, June 6, nagpost pa si Paru-Paro Loren ng karagdagang video clip para subukang ipaliwanag ng mas mabuti ang kanyang mali-maling interpretasyon at mga kasinungalingan. Ang problema, habang mas marami siyang paliwanag, mas lalo lang lumalabas ang mga butas sa kanyang argumento.
Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado. What? Bro, what are you talking about? You serious?